session natin para po sa pag-aaral natin patungkol po sa church. Wala atang masaya. So again, ito na po yung huling ito na yung huli na part no ng pag-aaral natin sa libro ng isinulat ni Mark Dever about the church. Um, I'm personally blessed sa libro na ito na pinag-aralan natin. Marami akong natutunan patungkol sa iglesia. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa karunungan na ibinigay niya sa nagsulat nitong librong ito. So actually meron pang 5 chapters pero I decided na mag-end na tayo dito kasi more on application na lang yung sa mga susunod. And actually paulit-ulit na natin na pag-usapan yun kasi ni-review ko eh. So next week we will be studying another book. Yun po ay libro na sinulat ni R.C. Sproul. Alam niyo na yung title, naririnig niyo na, Everyone's a Theologian. So maganda na mapag-aralan natin yon ng sama-sama and titingnan natin yung mga doktrina, iba't ibang doktrina na mahalaga bilang maunawa natin bilang mananampalataya. And makita natin na lahat tayo ay mga theologians. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, we are studying God. Kinikilala natin ang Panginoon. Kaya ayaw man natin or gusto, all of us are theologians. Lahat tayo ay nag-aaral at kinikilala ang Panginoon. So, we will start that new book next Sunday sa ating Sabbath school. But now, ito na yung huling natin, pag-uusap about the church. This is the last chapter. Hindi natin natapos ito last Sunday. So, ito na yung huling parte nito. And bago ako dumako doon sa huling part, magkakaroon lang ako ng short review kung ano na pag-usapan natin. Ito yung chapter 11. No? Ito ay patungkol sa kasaysayang ng organisasyon ng iglesia. So, dahil nga organization, kabilang dito yung usapin patungkol sa membership. And nakita natin kung paano kung ano yung naging lakad no or progress ng church membership practice. And para sa atin ng mga Baptist, gumagamit tayo ng tinatawag na church covenant. Natatandaan nyo ba nung kaibahan ng church covenant sa confession of faith? Anong kaiba ng church covenant sa confession of faith? Anyone? Anong kaibahan ng church? Ano yun? Church covenant sa confession of faith. Anyone? Differences? Last week lang to. Ay, last week or 2 weeks ago. Ang church covenant ay ano? Ang church covenant ay mga pahayag sa kung paano dapat mamuhay, ang isang member ng iglesia. 'Di ba? Yung mga tungkulin natin bilang kabilang sa isang iglesia. Nakasulat 'yun sa church covenant. Ano naman ang confession of faith? Paghahayag ng ating pinaniniwalaan. So, ibig sabihin, ang church covenant, kung ano ang ating dapat gawin, ang confession naman, ano ang ating pinaniniwalaan. Yun ang kaibahan ng church covenant sa confession of faith. So, bago tayo maging official na member ng isang local church, inilalatag yung dalawang iyon sa atin. Ano yung pinananampalatayanan natin? That's the church confession. At ano naman yung matungkulin mo bilang member ng church? That's the church covenant. Okay? So, to those na mga prospect to be members, kailangan nyo yun makita. Kailangan nyo maunawaan iyon. Okay? Masyado malakas. Wait lang. Okay. And pagkatapos nun, ay napag-usapan din natin yung mga types ng
yung 'di ba membership, malinaw na sa atin 'yon. So in the organization, merong membership, meron ding leadership, 'di ba? So nung mga nakaraang pag-aaral natin, nakita natin yung iba't ibang uri or klase ng pamamahala sa iglesia. Ano yung mga natatandaan nyo? Bishop. Okay? Bishop. Ano pa? Letter P. Presbyterianism. Okay? Okay, ano nga yung Presbyterianism? Anong difference ng bishop leadership sa Presbyterianism? Ang bishop type of leadership is ang namumuno ay isa. Isa lang. No? Isa, yung bishop. Yung Presbyterianism naman, ang namamahala ay group of elders. So, ganito yon, group of elders, may pinakamataas, meron pang mga regional groups din na mamala, meron ding division, parang ganon. Parang ito, Pilipinas, sa atin may namumuno, kapitan. Pero group yon, ibig sabihin maraming kapitan. Namumuno sa isang lugar, and then pinamumunuan din sila ng grupo din ng mga mayor. Parang ganon. Okay? Ganon yung Presbyterianism. And congregationalism. Ano naman yung kaibahan ng congregationalism sa Presbyterianism at Bishop? Ano yung congregationalism? Si Kong TV ang leader? Hindi naman, no? Sige, ano? Congregationalism, ang namumuno ay, ang desisyon ay sa lahat, the congregation. Kaya nga congregationalism. So, ang decision ay ginagawa ng bawat miyembro. Ano tayo? Okay. Ang atin pong pinapractice na polity ay congregationalism. Okay? So, kung merong membership, merong leadership, meron ding, ito na yung pag-usapan natin ngayong hapon, meron ding discipleship. Now, ganun ang organization ng isang church. May membership, dahil may membership, merong leadership. Dahil may leadership, merong discipleship. Now, our discipleship, ang ating discipleship ay magpo-focus ngayon sa usapin ng church discipline. Now, huwag kayong matatakot pag sinabi nating church discipline. Dalawa po ang uri ng discipline. Ano yung dalawang uri ng discipline? Wow. Tatandaan mo. Saan mo ito natutunan? Ano yung sinabi mo, Jill? Formative at hindi po. Sabi ko na nga ba, yun ang sasabihin. Hindi po. Sa ano po yun? Type of worship po yun. Ang church discipline, dalawang uri. Formative at letter C. Corrective. Okay. Anong kaibahan ng foremanship? Anong kaibahan ng ano yung isa? Formative sa correction. Ano yung sinabi ko? Corrective. Formative at corrective. Anong kaibahan? Church discipline tong dalawa, ha? Anong kaibahan ng formative sa corrective? Pag formative, finiform. Pag corrective, kinokorek. Okay, may guide na kayo. Ano kaiba nun? Tinutuwid? Parehong, ang pagtutuwid ay parehong saan yan? Pagtutuwid? Sa formative or corrective yon? Corrective. Okay, ano naman sa formative? Kapag tatandaan niyo yung 2 Timothy 3:16? Ano sinabi doon? Ano na? Hindi ko marinig si ano. Ano na? Hindi.
2 Timothy, 2 Timothy 3:16. Yung ano yan, ang kasulatan ay, yung apat yun, di ba? Ang kasulatan ng siyang tuturo, magsasanay, sasaway at magtutuwid. I-group nyo yung apat na yon sa formative at corrective. Saan doon yung formative? Pag tuturo at pag sasanay. Saan yung corrective doon? Pag sasaway at pag tutuwid. You see? Yun yung church discipline. Doon natin kukunin yon. Parang ganito lang, para mas madalin yung matandaan. Mali ba? 2 Timothy. Mali. Memory verse natin yun, di ba? Yun ba yun? Yung, nakalimutan ko na nga eh. Yung word, preached, ano yun? Ano yun? Yung about sa word yun eh. Tama ba? Ano na? 2 Timothy 3:16 ba, tita? Or 15? Anong sabi nga? Pakibasa. Okay. 3:16. Memory verse natin yan na kinalimutan na natin. Memory verse na not in the memory anymore. Okay. So, yun po yung disiplina. Para mas madali natin maunawaan, ganito yon. For example, atleta ka. Di ba? Athlete ka, basketball player ka. Di ba, John? Magsasanay ka lagi. Di ba? Dinidisiplina mo yung sarili mo na every 5 a.m. gigising ka, mag-shoot ka ng 300 3 points in 1 hour. Discipline yon. Pero formative yon. Gets niya? Pag corrective naman, pag nagkamali ka, ano ka ng coach mo, mali yung ginawa mo, dapat ganito. Corrective yun. Disiplina pa rin yun. Kaya sabi ko, huwag kayong matatakot sa church discipline. Kasi ang church discipline is both formative at corrective. Okay? So, ganun po. Ngayon, yan ang pag-usapan natin. Pero I think mas magpo-focus tayo doon sa corrective. Okay? Noong unang panahon, pagkatapos po ng pagkasulat ng bagong tipan or panahon ng bagong tipan, kakaunti lamang ang impormasyon tungkol sa iglesia. So dahil maliit pa ang grupo ng mga Kristiyano dati. And usually, inuusig po ang mga churches. Kaya very little information lang ang makuha natin after ng New Testament Church. Pag sinabi nating New Testament Church, yun yung church na nababasa natin sa mga Biblia natin. Pagkatapos nun, kakaunti lang ang informasyon natin. Gayunpaman, matapos daw po na gawing legal ang Kristyanismo sa ilalim nino, Emperador Constantine. Tandaan nyo, ito part of the church history to. So, nung si Constantine yung emperor ng Roman Empire, ginawang legal ang Christianism. Kaya nawala yung persecution. Nawala yung pag-uusig, no? And dahil doon, mas dumami ngayon ng impormasyon patungkol sa iglesia. Now, sa loob ng maraming century, pagkatapos naman ni Constantine, minsan ay ginamit ang church discipline para protektahan ang kapangyarihan at otoridad ng iglesia laban sa mga pamahalaan kaysa upang tulungan ang mga mananampalataya na magsisi sa kasalanan. So, ganito yung nangyari. Yung church discipline, ginagawa ng church yan, Bisaya kayo, no? Ginagawa yan ng mga churches, hindi para mapabanal ang mga miyembro. But ginagawa nilang church discipline para maprotektahan yung power and authority ng church. So, ganun dati ang nangyari. No? And maaaring kasama sa disiplina ang excommunication. Alam niyo excommunication? Excommunication po ay yung pagpigil ng mga sakramento mula sa member dahil sa siya ay nasa disciplinary action. No? Pero noong panahon po ng Reformation, bumalik ang mga leader ng iglesia sa biblical na pagkaunawa about the church. So itinuro nila na tunay na iglesia ay nakikilala kapag, di ba, ano yung marks of the true church? Ano yung marks of the true church? Dalawa yon. Una, anong marka
Anong palatandaan ng isang lokal na iglesia ay iglesia ng Panginoong Hesus? Ano yung una? Kapag ito ay dapat alam nyo to kasi kapag lilipat kayo ng ibang bansa, mahanap kayo ng church, dapat makita yung marks of the true church para makapili kayo ng tamang church. Yes, kung tama ang pangangaral ng salita. Yan ang pinakauna. Pangalawa, kapag tama ang pagsasagawa ng ordinances, yung Lord's Supper tsaka baptism, pero may dinagdag. Ang pangatlo, marks of the true church kapag yan ay nagsasagawa ng church discipline. Kaya pansinin nyo mga churches na walang church discipline, hindi yan nagpapakita na sila ay faithful sa pagsunod sa Panginoong Hesus. So, yan ang mga bagay na ating titingnan. Naniniwala po ang mga reformista na kung nais manatiling hiwalay ng church sa world, dapat merong biblical na paraan upang ituwid ang kasalanan. Di ba? Dapat may biblical na paraan na ituwid ang kasalanan. At bantayan yung kabanalan at pangalagaan ang testimony ng church. That's why church discipline is very important. Kaya dahil dito, naging napakahalaga ng tamang church discipline para sa mga Protestant churches. Okay? Ngayon, sa history po, karaniwan ang layunin ng church discipline ay pagtutuwid ng kasalanan, pangangalaga sa purity ng church, at paghihikayat sa repentance. May ilang grupo tulad ng mga tinatawag na Mennonites, Mennonites, na nagsasagawa sila ng social exclusion or yung pagbaban. Okay? Ngunit hindi ito karaniwang ginagawa sa karamihan ng mga Protestant churches. May mga churches din pala na baban ka talaga. Para ka naglalaro ng ML, ban, hindi ka pwede maglaro, hindi ka pwede dito. May ganon, mga Mennonites ang grupo. Pero ang mga Protestant churches, tayo po, mga Protestante tayo, ay hindi tayo gumagawa ng ganoon. Now, pero sa paglipas ng panahon, maraming mga Baptist churches ang unti-unting tumitigil sa paggawa ng church discipline. Yun yung nakakalungkot. Ipinaliwanag ng isang historian na nagngangalang Greg Wills na nangyari ito sa iba't ibang dahilan. May iba't ibang dahilan bakit daw yung mga Protestant churches hindi na masyado nagfo-focus sa church discipline. Well, ang mga dahilan ay ito. Habang lumalaki daw yung church, naging mas mahirap isagawa ang disiplina. Well, that is true. Dito pa nga lang sa number na ito, hindi pa natin napapractice ng maayos yung church discipline. Bagaman, marami na ba sa atin ang dapat i-church discipline? Pero hindi natin yung napapractice pa. And isa din sa dahilan, maraming mga nakababatang membro ang tumututol sa pagtutuwid. Ayaw ng mga bata, yung mga bagong members na sila ituwid. Kapag tinuwid sila, ayaw na nila maging member. Aalis na kaagad sila. And meron ding, ang dahilan is, mas focus na ang church na alisin, nag-aatubili ang mga churches na alisin ang mga members kasi nga uunti sila. You know what? The good thing about us is, hindi tayo nadadagdagan. Pero hindi din tayo masyado, hindi pa naman tayo nababawasan. Dati, my heart is really aching kasi sabi ko, bakit ganito na lang kami na lang lagi. Pero as time goes by, I realize yung blessing ng kakaunti is that makikita at mache-check mo talaga yung bawat isa. And mas madali ipanatili yung purity ng church. Bagaman hindi ko sinasabing madali. Pero at least ganun pala, Kaya iniisip ko yung mga malalaking churches, paano kaya nila binabantayan yung members, the Lord bless them na magkaroon ng kakayanan to do that. Pero as for us, habang ganito tayo, let's enjoy and let us be faithful, sa church discipline. Pero yun, isa sa mga dahilan bakit hindi ginagawa ang church discipline kasi ayaw mabawasan ng members.
Pero tayo, kahit umalis ka po, okay lang. As long as we remain faithful sa inuutos ng salita ng Diyos. No? Well, sa mga malalaking cities naman daw, mas nakatuon sila sa yun, finances, pananalapi, mga building, palakihan ng building, music, no? Pagandahan, dati iniisip ko pa nga, dati natatawa ako, pag mag-share ko ng gospel sa Pierre, pinagpipray ko, Lord, bigyan mo ko ng isang drummer, bigyan mo ko ng isang guitarist, bigyan mo ko ng isang vocalist. Ganun ba, no? Magbubuo pala ng banda, hindi bubuo ng church. Kasi nga, lumaki dati, no, sa ganong setup, no? So, lagi ko natatandaan yung first time na nag-worship leader ako. Pumunta ako sa gitna, tumakbo ako sa gitna, tapos ina-encourage ko, kumanta pa kayo, nakakatawa pala ako dati. Pero anyway, no, part ng ano yon ng ng pag-learn, no? Pero yun, ngayon, nakafocus tayo sa katotohanan na inaawit natin. No? So, pero yun, isa sa dahilan bakit walang church discipline is mas focus sa ganung bagay. And focus sa pag-akit sa mga tao. Di ba? Kaya minsan, napapabayaan po ang disiplina. So, walang pangunahing Baptist leader na hayagang nagturo na mali ang church discipline. No? In the history, walang nagtuturo na mali ang church discipline dahil hindi naman yung mali. Pero, unti-unti na lamang itong nawala dahil naging hindi handa ang mga iglesia na panagutin ang kanilang mga members. Wala na. Hanggang sa hindi na nila na-practice, wala na. Hindi na lang talaga nila ginagawa. Nakasanayan na lang. No? Kaya, pag may nalaman na kasalanan yung member, smile ka na lang. Tapos sasabihin mo na lang, better luck next time. Luck pa talaga no? So, which is very wrong. Kaya ngayon, yun yung ating pong ipinagpipray na magawa natin yung church discipline. Well, nagbabala po ang ilang mga Christian leader na mapaganib kapag ganito ang nangyayari, kapag walang church discipline. Mariing sinabi ni John Dag, kapag nawala ang disiplina sa isang iglesia, nawawala rin si Kristo rito. Grabe yung statement niya, no? Kapag nawawala ang disiplina sa iglesia, wala din si Kristo dito. No? So, dito, pinapakita niya kung gaano kahalaga ang disiplina para sa spiritual health ng church. So, church discipline is very important po. Kaya babalik tayo doon sa tamang church membership. Mahirap kasi magdisiplina kapag hindi dumaan sa tamang paraan ng pagkakaging member ng isang iglesia. So, isa sa mga church covenant ay ipapaliwanag doon ang discipline. Gets nyo? So, hindi porket dinisiplina ka, di ba tayo, magaling tayo sa ganito. Pag dinisiplina, hindi ka kausapin yung parents, di ba? Sa kwarto, hindi papansinin, walang pansinan. Sa church, hindi ganon. Hindi po ganon. Okay? Pag dinisiplina ka, hindi pwedeng hindi ka magsimba or makilahok sa mga activities unless kung inexcommunicate ka. Kaya lang ganito kagandahan ng discipline sa church. Doon mo makikita ang tunay na pananampalataya ng member. Isa yon sa magpupurify doon sa member. And they will really see if they really have faith in the Lord Jesus Christ. Kasi ganito yan, dalawang pwede mangyari nan pagkatapos na excommunicate. It's either hindi ka bumalik or bumalik ka. And usually, nangyayari niyan, pag hindi babalik, magpapatuloy sila sa kasalanang ginagawa nila. And para mapalubag yung kanilang pakiramdam, ito, sasabihin ko to sa inyo kasi baka mangyari sa inyo to. Para pampalubag sa kanilang pakiramdam, maghahanap ng ibang church na walang tamang church membership. Na walang tamang church discipline. And that person, sasabihin niya sa sarili niya, Kristiyano pa rin ako. Nandito ako sa church Kasi yan. Pero kung tadaan talaga siya sa tamang paraan ng salita ng Diyos, kung babalik ka doon sa church. And kung lilipat ka man, di ba, anong practice ng mga Reformed Baptist?
For example, lilipat ka ng lugar. Hindi ka nila tatanggapin kaagad. Tatanungin nila, sinong pastor mo? Tatanungin niya sa pastor, Pastor, kumusta to? Sasabihin, hey, actually excommunicated yan. Hindi ka tatanggapin doon. You see? Unless you repent. Ganon, makikita natin, no? Kung tunay ba tayo nananampalataya na tayo magpapakumbaba, tatalikod sa kasalanan at babalik sa iglesia. Pero kung ayaw talikuran, kasalanan, pupunta sa mga iglesia na hindi tamang ginagawa ang church membership at walang church discipline. Basta walang church membership, walang church discipline. Expect that. Yung isang buwan ka lang umaattend doon, member ka na nila, ay lagot ka. Lagot ka kapag nandun ka sa church na yun. You see? So, pagsapit ng 12th century, bihira na talagang masagawa ang disiplina ang maraming iglesia. No? Grabe, no? So, ito nangyari sa, ano ba yung 20? 12 or 20? 20. Mali pala ako. 20th century pala yun. So, sa ano yun natin? Sa panahon natin. We are now in the 21st century. Di ba? Pero in the 20th century, bihira na lang daw ang church discipline. Now, balik tayo in 1944, sinabi ng isang scholar, sabi niya, bagamat mali ang malupit at hindi makatarungang disiplina, mapanganib din ang tuluyang pag-abandona rito. So, mali din naman no, yung mahigpit at malupit na disiplina. Pero, kapag tuluyang inabandona natin ang church discipline, yun ang mas malupit na mangyari sa isang iglesia. Kaya po, hinihikayat ang mga pastor na ibalik ang biblical na disiplina sa maayos at mapagmahal na paraan. We have church discipline, pero it will be done sa tama at mapagmahal na paraan. Sa kasalukuyan po, habang lalong nagiging bukas ang lipunan sa immoralidad, di ba, grabe na yung society natin ngayon, ang dali na lang talagang gumawa ng immoralidad. Isang click, isang chat, isang open, isang kung ano pa man dyan, andun na agad ang immoralidad, no? May ilang iglesia na muling nakikita ang kahalagahan ng kabanalan, accountability, at yung corrective discipline sa loob ng iglesia. And I must say na sa biyaya ng Panginoon, nakikita po natin yon. At yun yung hinahangad natin na magawa natin ng tama. No? Sa kabila ng lahat ng pagbabagong ito sa kasaysayan ng church, maaaring manatiling may pagtitiwala ang mga Kristiyano dahil ang iglesia ay hindi nakasalalay sa katapatan ng tao. Ito lang yung isa sa mga bagay na dapat nating laging tandaan. Ang katapatan, ang iglesia ay hindi nakasalalay sa katapatan natin. But ang iglesia ay nakasalalay sa katapatan ni Kristo. And the Lord Jesus Christ promised na wala ni ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa kanyang iglesia. So the church will thrive, the church will win. The church is, di ba, ano nga yung dalawang dichotomy? It's militant, but it's also triumphant. Di ba? So nandun yung ating comfort. Di ba? Now, sa maraming Presbyterian, Congregational at Baptist, even Methodist churches, ang karaniwang kahulugan ng church discipline ay ang pagpigil sa isang taong hindi nagsisisi na makibahagi sa communion at kung kinakailangan, alisin siya sa pagiging member ng church hanggang siya ay magsisi. So yun po ang kahulugan ng corrective church discipline. Kapag hindi ka nagsisisi, you cannot partake the Lord's Supper. And kung hindi ka talaga magsisi, kasi puro ka bibi, edi pwede kang maalis hanggang sa magrepent ka. So ganun po. Kaya ngayon, kayo na nakakarinig nito, and lalo na sa mga covenant members, we must expect kapag tayo po ay nananatili sa kasalanan, may church discipline. Okay? So, lalo na po sa mga Baptist, no? Binibigyan din po ang church discipline dahil
naniniwala silang ang pagiging member ng church ay dapat binubuo ng tunay na mananampalataya. Kaya hindi pwedeng walang church discipline. Okay? So, ipinapakita ng mga historical research, bago ang American Civil War, regular po na nagsasagawa ng disiplina ang mga Southern Baptist churches. Narinig niyo na yan, mga Southern Baptist, no? Ano siya, denomination yan, pag sinabi niyong Southern Baptist churches. So, denomination po yan. No? So, gumagawa din sila ng excommunication. Gayunman, kahit ginagawa ito, patuloy pa ring mabilis na lumalago ang mga Baptist churches. Kaya wag po tayong matatakot na magsagawa ng church discipline. Hindi yan magbabawas ng members. But if the Lord graciously wills na magdagdag sa atin, magdadagdag yan. Kahit na may church discipline. Marami kasi iniisip nila, wag tayong magsagawa ng church discipline kasi babawasan tayo. No. In the history, ang mga nagsasagawa ng church discipline, sila pa ang mas dumadami. Okay? Kaya po, sa pagtatapos, hindi kailanman ituturing na madali or kasiya-siya, no, ang church discipline. Hindi siya madali. Hindi rin talaga siya kasiya-siya. Di ba? Sinabi rin niya ng salita ng Diyos. Madalas na may matinding kalungkutan ng mga pastor at leaders ng iglesia habang hinaharap ang mga sitwasyong ito. Huwag niyo pong iisipin na gustong-gusto ng pastor na mag-church discipline. Yan po yung pinakaayaw natin, no? Pero, ang layunin natin ay hindi lamang pagpaparusa, no? Kundi repentance, pagpapanumbalik, at pangangalaga sa testimony ng iglesia, lalong-lalo na tungkol po sa gospel. So, dito po nagtatapos, no, ang ating topic sa chapter 11, ang history ng organization ng church. So remember, sa isang organisasyon, merong membership, may leadership, meron ding discipleship, no? So yun yung tatlong bagay na atin pong, although napag-aralan na natin ito, 'di ba, sa mga nakaraang chapters. Pero yun, that's the history, no, of the organization of the church. Any question po? Question?